comment ang hashtag Echo plus yung IGN and ID numbers ninyo or hashtag APBren plus yung hashtag APBR hashtag, yung Sige, with ulit. your IGNs and your server IDs. At share nyo na yung mga stream natin, lalong-lalo na dyan sa YouTube. Oo, i-share nyo kung mayroon kayong mga taga-ibang bansa, mga friends. This is how we do MLBB in the Philippines. Oo nga, ganun talaga yung mga labanan dito. So manood kayo dahil ito nga unang laban ng ating world champions na bubula sa lupang sinilangan ng Pilipinas. Paunahan sa purple, oh. Paunahan sa purple, oh. Oh, sino kaya mauna Sino sa mauna sa purple? purple? Oh. Pabilis na mag-farm. Nauna ata si Kyle. Ay, sabay. Sabay. Yun yung mga caliber, pre. Yun yung mga caliber. Oh. Okay. So ito pala yung concept sa APBR, na APBren. Parang dalawa yung panghila, yung Ruby at saka yung Shadow Stampede. Oo, double hila yan. Kasi withstand nila yung damage output ng Roger. For sure, expected ng AP Brento na pwedeng counterin sila with the Roger. Remember, nakita natin kagabi, nagmasha pa. Oo nga pala. Itong AP Bren. Pero si Tinko magkakatalo dito. Si Ogwen kasi on a different level talaga ngayon. No? Matindi yung mga binibigay ni Ogwen. Masasabi ko si Ogwen ngayon ang isa sa mga key player ng AP Bren. So, kailangan maging ready din ng Echo doon sa mga gagawin ni Ogwen na mga pag-abang, gagawin niyang mga pang-box out. Kasi nakakailang win conditions lagi si AP Bren because of Ogwen. Yep, speaking of Ogwen, gamit nga ngayon niya ang Ruby. So in terms of team fights naman ang pag-uusapan, kailangan maging maingat. Dahil nga lahat ng pwedeng gawin, either in Echo's team fights, either they could invade, they could jump, they could copy. So mga ganong moments na maliliit, kung pwede na ma-utilize, pwede magamit ng isang Ruby. But now it's on level 2. Level 4 na rin si Carl TZ, same as Kyle TZ. Alam mo, nabanggit natin yung dito about sa mga junglers, yung dalawang roamers natin. Actually, parang same nga lang din ang concept ng mga heroes. Dahil dun sa, parang nakadiretso lang yung sibat eh. Oo. Diba? Tapos yung sa Ruby, medyo lumiko lang saglit, pero yung displacement ba ng mga heroes nila. So may kita natin ngayon, usually talagang dito nangyayari yung mga unang kakitaan dahil dito din magsuspawn yung turtle objective. Alam na nila yan eh. 3v3 ang pwede mangyari dito sa bandang top lane. Tandaan mo, may dito, halos parehas yung concept ng Ditonas Welcome tsaka yung taunt nung nung Fredry. Nauna yung taunt. Okay! Okay, nakita natin na ginamit na dito ni JP yung kanyang flicker. So ginagawa ng Echo dito, okay, i-zone natin ang mga players ng AP Bren. Tapos sabi ng AP Bren, bakit kayo magpapazone? Makikita ulit dito sa may turtle objective habang mag-clear mo na ng minion wave. Parang gusto mo na mag-level 4. Yung ibang mga players, dahil up to players dito na side ng APBR, level 4 na. Level 4 na si JP, eto na. Makikita natin ngayon na sisimula mo na kalmado muna ulit yung ating dalawang komponent. Para nag-aano lang yan ay before the storm. O, di ba? Na-reset. Ganda ring buy time yun kasi hindi pa nga lahat kompleto mag-level 4. Kung gusto mo bakbakan, kailangan kompleto sa Ricardo's level 5 na si Carl TZ na lahat yung turtle. Oh! Nakita na natin Bravest Fighter, mas nga dito si Few habang si Cartesi ay diretso makakuha doon ng pagong habang ginamit na rin ng Netherrealm. Tapos habang naman dito, ang napakatagal ng mga buhay, meron din pala sagot. Napakahaba agad yung team fight natin pero merong dash! And JP with the first blood, pero alam mabibigyan din yata, hindi makakatakas pa. Nope, Cartesi with a secure kill. Palitan lang dalawang kupunan pero Echo para makakuha ng pagong. So parang turtle lang talaga yung difference maker pero tutuloy pa rin nata ni Kyle TZ to ha! Low on HP Sanji and Carl TZ pero wow, the placement of that missile expert, tatlo ka agad na napabalik doon. What a team fight na force ka agad ng Netherrealm and Echo utilizing that team fight at early objective din for Carl TZ. Malamang mapaparami talaga yung team fight sa laban na to. Nakita natin yung initiation ni Sanford at malamang round 1 pa lang yon sa nakita natin. Marami pa tayong pwedeng makitang mga ganong klase pero kanina hindi ko lang din pala na-consider. Valentina nga pala to and that is a Paramis. Right after that Paramis ay pwedeng nakawin ng Valentina yung ultimate ng Paramis at tatagal pa yung laban. I really thought that AP Bren ay yung pinaka magsistay sa laban na yun kasi napuno lahat. Na-utilize nila yung Shadow Realm sa pinakadulo. But then again, may counter ko si Sanji. So this is a different Sanji na na galawan ngayon kasi usually killer type ngayon may onting suporta para kay Sanji. Kasi din tayo nabalik ulit yung Faramis tsaka Valentina ng mga gameplay. Anong season ba ito na? Season 10. Grabe na paulit-ulit yung mga team fights, mahaba yung disengage and re-engage. Kasi kanina nakita lang natin, sa unang turtle pa lang, ang dami naging delay, ang dami naging buy time din. So di tayo makita na how will they utilize those small, close moments na pwede lang gamitin against AP Bren. And speaking of small moments, maganda dito yung isa sa mga small detail na napansin ni Manjin doon sa nagiging playstyle ni Sanji. Kasi parang pinapantay niya kung paano maglaro si Few. Kasi diba si Few, ganun siya maglaro. Parang may time na more on kills, may time na, or parang dinedepende niya sa sitwasyon. Kailangan ko ba dito na killer type?
na mage or support type. So ganun ang nangyayari dito para sa mga players natin. Siguro ang pagkakaiba lang dito, may punish kasi yung Echo kapag mag-isa ka dahil sa dito nas welcome eh. Sa side kasi ng AP Bren, kailangan laging nandun si Pew. So, para hindi mapitas. So, na kay Carlito ngayon, mag-aala, ano ba si Carlito? Usually kasi, di ba si JP yung magpipick off Oo. sa side ng Echo. Siya mauna. Ang mauuna ngayon dito si Carlito. Kasi nga, ano na yan eh, Barats na yan, alam ni OS6 yan eh. Yep, speaking of which, Caltis hindi na nga nag-contest dito. Barats, napabilis nga nakuha ang second objective. Na-force out nga siya doon ulit gamit ng Missile Expert. Oo. At mas na-trap din sila kung mag-answer din ng wave clears. Oh, para na napanood na natin din to kanina game number 1 eh. Kung ayaw ng teamfight, mag-split push. Ganang ginawa ngayon ng APBR. Kaya kung mapapansin nyo, kahit nakuha dito ng Echo, dalawang turtle eh, halos maliit lang ang kalamangan, which actually AP Bren pa ang merong lamang doon. Well, speaking of lamang, nakuha ngayon Torres sa taas. Oo, magandang ng news. Echo. Magandang news para kay the longest one, Flap TZ. Dahil nga kahit paano makaka-rotate siya dito because of that tower push. Pero sasabayan siya ni Sanford. Wapakat si Sanford. Sabi niya, oy, teka, bumababa yung CC ha. Sabayan ko nga. Mahirap din kasi kung pabayaan mo yung CC, no? Kasi kung kukulitin nga niya yung backline niyo at magre-regen lang siya ng paulit-ulit, yun yung kailangan mo ingatan. Kailangan mo ingatan yung pokes, yung threat ng AP Bren na pwede lang gamitin against you. Alam mo yung mga gantong pokes na sinasabi nga, ito yung medyo nakakakabe. Pagka nagamit na yung mga skills na pwedeng pundutin. Oo, yun nga eh. Anytime pwedeng magkabigayan eh. Pero kasi yun, para sa akin, mas lamang pa rin yung may pure paramis. Kasi kahit paano hindi ka basta-basta pwedeng mag 5-on-5 team fight sa side ng Echo. Dapat ready kayo, tapos may-utilize nyo ng tama yung mga spells nyo. Magkakatalo pa to, of course, sa mga defensive items na saktong-sakto. Nakita na nga natin na nagkakalabasan na ng mga HP and armor items. Alam na to ng side ng AP Bren. Kailangan ma-withstand nila yung damage output nung Tol. Kasi Tol, ano yan eh, Roger kasi yan, Tol. eh. Pero ganun din naman, armor type para sa Echo. Kaya napaagang Malefic Roar. Look at this, maagang Malefic Roar para kay Supamako. Yeah, additional damage, penetration, tapos Marning Blade efficacy. So dito pa lang, kahit nga hindi ka siya nakakuha dito ng kills, is the scaling capability na i-utilize din ni Super Marco. At saka napapadali kasi sa side ng AP Bren yung trabaho nila na hindi nila kailangan isipin ni Super Marco. Ang nasa mindset lang ni Super Marco dito, sige, may damage naman ako kapag sumugod sila, may potential ako mag-outplay dahil nga may Malefic Roar Heptasis na ako. Plus, hindi ako kailangan bantayan masyado. Oh, tapos minsan ginagamit yung turn apart memory para hindi ka na ma-secure na kill. Pero tingnan natin ngayon nakapwesto ang ating mga players, ginamit ng final slash by the way. And it's gonna be JP on that flicker out. Pero Benny Cutie pa rin na makakakuha din ng pagonga. Ginamit na rin ng Tidonus welcome habang si Sanford ay nandun sa may gitna ng mga players. Netherrealm ginamit na, pero dalawang Netherrealm na nakikita natin ngayon sa ating mapa. Habang si Sanford ay mamatay na, Benny Cutie dito nag-wolf form na. Tapos may kita natin meron mga free hits para sa kanila. Pero disengage yata, hindi mapapalalim pa nga dito. Si Cartz dahil patay doon sa kamay na kanyang kapatid na si Franchisi. Habang si Benny Cutie kumakalmot ng paunti-unti. Makakatakas ba ang mga bubuyog? Makakaalis sila. Isa lang ang naging casualty, Kyle TZ over Sanford and Carl TZ. Mas namang talaga yung may pure paramis doon sa 5-on-5 na sabayang pag-pick kasi. And plus, nung nagsimula na kumagat si Carl Lito, we need to check it kung tumama ba yung Bravest Fighter dito ni Sanford. Kasi kung actually kahit tumama yun, mama-ult nung paramis eh. Oh, Kung dediretso isipin lang mo. if ever, no? Pero kasi ang nangyari dito, naghintay din ng matindi si Benny Cutie para maubos lang ng skills. Kaso ngabitin mo yung damage output niya. Let's look at the incident. Balikan natin to. Bumalik tayo sa nakaraan. Pagkabalik natin dito, ng 10 seconds, medyo patapos na to. Medyo patapos na to na nakita natin nangyari na masyadong makunat na si Kyle TZ dito. Na-utilize nila yung mga armors up against Benny Cutie and si Sanji. Short range Valentina kasi. Hindi siya yung medyo bitin pa yung item nung Valentina. And syempre, alam naman natin short yan. Pero kahit papano, yung burst sana na gusto nila with this Valentina, hindi pa nila nakukuha. Ano pa lang, Libro pa lang eh. Talisman Kailangan tsaka libro pa lang Lightning Crunch. So kailangan muna ng extra damage dito for this Valentina dahil if they could rely on that extra damage alone dahil nga may pagkakunat din ang side ng AP Bren, that's the thing na pwede nila i-capitalize. On 9 minutes of the game, dahan-dahan na pupunta yung kalamangan sa Echo. Grabe din si Benny Cutie. Yun lang ang hindi. Oo, parang may sariling roleplay ng lobo dun sa may bandang baba. Mala John Lloyd. Oo, mala dyan. Ingat! Nung moment na yun. Kasi kailangan niya na umalis eh. Di ba si John Lloyd yun, yung lobo? Hindi ko... Ay, hindi, si Angel pala yun.
Oo, bakit talaga napunta sa... Basta! Basta yun na yun. Oo, ang nakikita natin at sure tayo ay meron ng Lord na pwede kuhanin ng ating dalawang kupunan. Ito na naman yung laban ng dalawang TZ. Anyways, ang difference maker dito, yung split push capability, yun nga ng isang Roger. Unlike kasi ng Brody, and na-master kasi ng Echo yun eh. Yung Bagyo playstyle. Yung split push. Oo, the storm is coming. So kailangan maging ready yung AP Brand kasi gusto nila sama-sama puwersa eh. Gusto nila yung ganun eh. Yung dalawang teams ito may kanya-kanyang strength and weakness. If for Echo, naging strength din and signature din nila back in the M4 World Championships and throughout their games as well. Both identities of 2 World Championships ay pwede magkaroon ng test on how they want to take this objective. But so far, nag-back away muna dito yung Echo. Let AP Brand take the first hits ng Lord but nobody's still committing yet. Grabe galing kasi yung pressure dun sa mga sides. Di ba isa sa mga initiator, correct me if I'm wrong, Manjin, parang isa sa mga initiators kasi ng Echo dito, yung Lapoy, parang kailangan niya muna. Yung talon eh, no? Ayan na. May nahila! Ang layo ng napuntahan pero Oy, nagamit na yung Netherrealm dito ni Sanjay. Wala na siyang IMU. Oh my Habang God. nandito si Pew, makukuha na nga ni Sanford. And Ogwen ay may pilit na mag-flicker out. Yo-yo. Ginamit ang ultimate dito pero yun nga lang, nagamit na ng Vengeance para kay Flap TZ at aalis na lang muna. Tatlong patay. Actually, since marami siya, buhay na ulit si Pew. Passive, pero alam din nila wala nang Netherrealm. Medyo napalalim, napalayo doon si Sanji. Kaya napalaban nilang AP Brand, but then again, slash! Final slash sa may middle lane. Nagamit na rin yung Netherrealm. Pipilitin yata nila. Pinoforce lang pala ng Echo. Sabi na hindi natin gugustuhin na mayroon Netherrealm pero hindi na natin gusto na nila Wala. si Flap TZ. Kaya nakuha na nila. Hindi na binatakas pa. Ito na yata ang perfect timing para simulan itong Lord. Pero nakapwesto lang din naman. Hila. AP Brand gusto nila mayroon sagot. Uy, Kamuti ka na with the turn apart memory. Pababalik na Ogwen. pa nga yata dahil si Oh, Ogwen. final Hindi na slash. makukuha nila. Napakagandang final slash sa mga pala Detonas. Welcome para kay Carl TZ. Carl TZ ang magiging target nila at hindi na makakatakas pa. Make it a wipeout yata pero Super makakatakas Marco pa naman. si Super Marco. Naamoy ni Benny Cutie. Pero sabi ni Benny Cutie, Torre na lang. Echo. Objective na lang muna! Objective na lang, sabi nila Lord na to. Ang difference maker kasi dito, ang daming option ng Echo kung sino mauuna. Pinag-usapan natin kanina yung Nishi doon, Chantel. Kasi kapag sumugod si Flap TZ without the vengeance, pwede siyang i-brave smarter, pwede siyang agatin, pwede siyang hurt tapos may final sweep pa. Unlike sa side ng AP Brand, isa lang kasi, si Ogwen lang. Balikan natin yung replay. Napakagandang laban na ginawa dito. Ang dami naging sustain, ang dami naging counterplay. Ayun, nakapag-dash pala tapos after nun, final slash. Oo, Boom! yun o, final slash. At tapos ayun, may follow-up kasi ng kagat. Kaya nga hunt as one ng Echo kasi lahat sila kaya mag-hunt. Lahat sila mala orca, the killer whale. So parang ang ano nila doon, sige, go nyo yan, ako dito. May stand din naman ako eh, may CC din naman ako eh. Tapos nasitin mo na lang lahat, Benny. Well, the mechanics and the mastery of each players of Echo right now. Kung titignan mo din, pati yung mismong orca nila, may muscle tapos lumaki na yung pangal ngayon sa kanilang jacket. Yun yung growth na naging ngayon ng Echo. Oo, growth parang nabuff din sila dahil sa mga pangyayari yun. Dahil nakuha na rin nila yung mga jungle or pwedeng kuhanin dito ng mga players ng AP Brand. Pero dahil ito ay level 1 Lord lamang, mabalis lang din na madedepensa ng mga bubuyog. At dahil dyan, aalis muna ang Echo pero lumiliit ngayon yung mapa. Oo, yung Or mapa. kalamangan din. Or actually, lumalaki ang kalamangan ng Echo. At tsaka kasi may ano din eh, na-miscalculate din ni Flap TV. May nahila. Uy, sino nahila? May Sanford! nahila si Sanford! Makuha nila yung Super Marco. Oy, nakita nyo, ginamit dito ni Kyle TC Retribution. Meron din conceal. Masastan nga lang dito. Aalis mo na parang delikado yata na ituloy pa. Ang hirap talaga ng trabaho ng XP-laner. Napakagandang story to, no? Oo. For the XP-laners or even for this match, Echo versus AP Brand, hunt or be hunted. Oo, kanina kasi yung nangyari din kay Flap TZ yun eh, yung wala siyang vengeance. Kaya din nakakuha siya. Ngayon si Sanford naman yung na-punish. Oh, eto Matanong ko lang kayo, is this Uy. boring? Pili ko, paano magiging boring? Pili ko yung mga nanonood ngayon, sinasabi na, wow, ang gagaling! Maganda din yung nagiging teamfight natin. Talagang napakagaling. Dahil mukhang makakatakas pa yata. Cardi City napakakunat. Nung dinosaur, meron pang immortality yan. At nagamit na nga dito yung Netherrealm, pero si JP mamamatay na habang si Cardi. Si ay patay na rin sa kanyang na gagamitin si Flap TZ at minion wave na magpo-flow. Makukuha ang Torres sa may middle lane at mga players ng Echo kailangang umatras ngayon. Eagles talaga sa 5-on-5 Royal Rumble yung side ng Echo sa AP Brand. Kapag tabi-tabi yung AP Brand dun eh. Nakita Delix. natin. Kaya lumamang yung Echo kanina dahil sa isa-isa. Pero kapag isang biglaan na limahan, dun Sanford. lumalakas yung AP Brand. Ay! Kamuti ka na si Sanford na doon. Pero makiklear pa rin yung minion wave. Echo ay makakadepensa pa rin. Pero grabe ang pagpabaliktad na ginagawa ng bawat isa. 14 minutes, 145 lang ang goal lead. What Dito is pa lang. scoring? 10 na nga eh, Gis. Napakaingat nila. Napakaingat mismo ang
katiting na buhay ni Sanford. Ginamit na rin ng Bravest Fighter to be safe at that moment. Walang pwedeng mawala sa Echo ngayon. Habang papunta ang ekonomiya from AP Bren to Echo, napakalupit ng laban na to. It could be still anybody's ball game from this point. 50-50 pa rin eh. Kung yung nagpe-predict ngayon sa YouTube, yung nag-hashtag Echo, hashtag APBR, 50-50 din eh. Lahat ng nanonood ngayon, kung makikita mo na, itabla pa nila. And again, this type of matchup, alam nila yung mga win conditions ng isa't isa eh. Nung napaiwala yung mga AP Bren, dun sumugod yung Echo. Kaya natin eh. Kaya natin sila i-pick off ng mabilis. Pero ngayon, yung AP Bren naman, nung nakita nila, sige, mag-armor tayo, kulang yung damage nila pag nagdikit-dikit tayo. Iba talaga yung nagiging caliber ng ating world champions. Kaya matanong nga kayo ulit, boring ba talaga yung laban na to? Echo versus AP Bren with this kind of lead. Sustain ba ang laban? Meron nga ding immortality si Kyle TZ. Madami naging takedowns, madami naging pick-up, so kailangan din nila maingat. Divine Glaive as well. May onting damage kay Pew. Kay Few na rin. Nararamdaman na natin. Yung mga gantong moments, akala nyo walang nangyayari pero napaka-intense na to para sa ating mga pro player dahil napaka-crucial ng kanilang mga positioning habang mare-reset muna yung Lord. Yo, blitz para kay Flop TV. Si JP dito ay magpo-front saglit and it's gonna be a reset. Yata. Pero hindi. Kung ang bibigyan yata dito si Carl TZ, mga kalahati ang buhay doon. Habang, nagamit yung Detona's welcome by the way. Wala mahuhuli doon. Habang si Sanji gagamitin na. Ang Winter Charger nakita ni Flop TZ. Kaya naman hahabulin yata dito. Meron pang I'm offended play para kay Ogwen. At patay na rin si Carl TZ. Sama mo pa na Netherland para kay Few pero maglalaban yata si Benny Cutie. Nakuha at nalabanan. Nahanap. Sanford's gonna be down habang si JP merong final slash pero hindi sapat dahil wala na siyang mga kasama. Benny Cutie ang bagyo na lang ang natitira para sa Echo. It all started sa unang takedown ni Super Marco. Binantayan si Sanchez. Ito na nga yung base. Para sa AP Bren ni mga TP. Si Medicutin na lang ang nag-iisa. At hindi na nga makakadepensa dito yata ang Echo dahil bibigyan na rin si Benny Cutie at unti-unti na ngang mawawala ang buhay. As AP Bren gets game number 1. It just took one crucial team fight para sa side ng AP Bren.